Philippine law favors the last living kin. Nahihirapan tayo sa kasong ito, Mr. Valiente. Welcome, Miss Mila. I'm glad to be here, Mr. Valiente. But I'm sorry I can't say the same for you. Have a seat. Good day, gentlemen. My client's time is so precious, so I'll get straight to the point. As last living relative of Don Luis Regalado, she is entitled to all the properties of Regalado family. Pero bumalik na biglaan ang kliyente ninyo. Ano naman ang kasiguraduhan namin? Nakapatid nga siya ni Don Luis. This could well be a plot to seize Regalado Holdings Incorporated. Hindi naman ako babalik dito at lalabas sa publiko at sundan ng mga usisero para lang sa isang napakaliit na kumpanya. Maliit kesa sa hawak ko ngayon. I'm here to claim my birthright. Naririto lahat ang mga dokumento na magpapatunay ng katauhan ni Miss Mina Arden. Documents from the Philippines, her migrations from the US, birth certificate, everything. We can even conduct a DNA test if this will not suffice. Pero mahabang proseso pa rin yun. Bukod pa dyan, meron kaming legal na kasulatan na nililipat ni Don Luis ang kanyang posisyon bilang chairman and CEO ng Regalado Holdings dito kay Mr. Valiente. Well, that may be true, but the shares Don Luis gave away are not totally his. Miss Mila, wala talaga sa isip ko na ang kinanang hindi akin. Ngayon, kung gusto nyo, idaan natin to lahat sa proseso. At pagkatapos nun, ibibigay ko sa inyo lahat, buong-buo. You have sense, Mr. Valiente. Tama ka, may mga proseso tayong dadaanan. Pero bago ang lahat, I should have my property. Kunin mo na ang kinita mo sa serbisyo mo sa kapatid ko. Open ako sa settlement in terms of properties. Pero kailangan, ibigay niyo sa akin ang titulo ng Rancho Regalado. Kuya, nandito ka para palayain ako? Kuya, sige na, tulungan mo ko. Ayoko dito, kuya. Hindi ko kaya. Leona, pasensya ka na. Pero hindi ko magagawang pagpiyansahan ka sa ngayon. Kuya, do something about it. Bribe the police or something. Do something. Anything. I don't wanna stay Hindi here. naman kita matutulungan hanggat hindi mo titigilan si Gardo at si Mayra. Leona, hindi mo ba nakikita kung paano mo pinahamak ang sarili mong anak at sinaktan ng kapatid natin? Kuya, not once, never in my life did I treat that brat as my daughter. Hindi ko anak yun. She's just a reminder of the past experiences I've had in my life. Lalo na hindi ko kapatid si Myla dahil hindi ko siya katubo. Ampon lang siya, sampid. Hindi Ikaw ang siya... sampit sa pamilya natin, Leona. Sa ginawa mong pagtataboy sa sarili mong anak at kapatid, parang tinaboy mo na rin ang mga taong nagmamahal at kumakampi sa'yo. Pasensya ka na, pero mag-isa ka lang dito. Kuya, please, tulungan mo ko. Hindi ba sinabi mo sa akin hindi ako totoong braganza? Hindi ko naman sinasadya Ha? eh. Kaya wag mo na rin akong tawaging kuya. Pwede yun! Kuya! Myla! Miss Mila, good afternoon po. Good afternoon. Hinahanap kita kay Gardo. At ang sabi niya sa akin, hindi ka dito nakatira sa mansyon. Bakit po? Yayayain sana kitang kumain sa labas. Pero si Gardo po... Yung namamagitan sa amin ni Gardo. Wala yon. Lahat yun ay material. Wala akong sama ng loob sa kanya. Bago lang ako dito. Kararating ko lang. Wala akong pamilya. Kailangan ko ng kaibigan. Pero bilang isang anak, hindi ko kayang ipagkasasa ang nanay ko. Hindi madali ang hinihiling mo, Myla. Wala nang laban si Gardo sa kaso nyo. Unti-unti mo nang mababawi lahat ng ari-arian ng angkan ninyo. Gusto kong makilala ang tunay na Gardo na nagpaikot sa kapatid ko. Nay, ano ba? Nay!
down. Ito sa'yo!